Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda. Ang paraan ng iyong pagtulog sa gabi ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong panunaw, sa iyong puso, at maging sa iyong presyon ng dugo. Isang simpleng bagay tulad ng posisyon kung paano ka humihiga ay maaaring nagiging dahilan kung bakit hindi ka mapakali sa gabi, nakakaranas ng kabag, hindi komportable, o nagigising na may heartburn. At para sa sinumang lampas 60 taong gulang, hindi lang ito abala, ito ay isang tunay na alalahanin sa kalusugan na maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong buhay. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil may isang makapangyarihang tip na maraming nakatatanda ang hindi napapansin, isang tip na maaaring magprotekta sa iyong puso, magpagaan sa iyong panunaw, at tulungan ang iyong katawan na tunay na makapagpahinga habang ikaw ay natutulog. Hindi mo gugustuhing mapalampas ito. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa iyo, saan ka nanonood? Ay type ito sa comment sa ibaba. At kung nagising ka na dati na hindi komportable matapos ang isang gabing tulog, bigyan ng thumbs up ang video na ito at siguraduhin mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ngayong gabi, babaguhin natin ang paraan ng iyong pagtulog at magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan para dito. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang lahat sa ating katawan, kahit ang paraan ng ating pagdigest ng pagkain at pagpapahinga sa gabi. Madalas mapansin ng mga nakatatanda na ang pagkain ay hindi na ganoon kadaling matunaw, na mas madalas ang kabag o heartburn, o na ang mga gabi ay parang hindi mapakali kahit natulog sila sa tamang oras. Hindi lang ito mga simpleng abala, mga senyales ito na humihingi ng kaunting tulong ang iyong katawan. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa pagtulog, tulad ni Michael Breus, isang board-certified sleep specialist, na ang iyong digestive system ay patuloy na gumagana habang ikaw ay natutulog. Ngunit narito ang mahalagang bagay, may mga posisyon sa pagtulog na maaaring makatulong sa iyong katawan na maipagalaw ang pagkain ng maayos. At mayroon ding mga posisyon na nagpapabagal sa digestion at nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam. Ang ilang posisyon ay maaari ring magpahirap sa iyong puso at mga blood vessel habang ikaw ay natutulog. Halimbawa, ang paghiga ng patag sa iyong likod ay maaaring mukhang normal, ngunit maaari nitong pahintulutan ang asido mula sa tiyan na umakyat sa esophagus, na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam at nakakaistorbo sa iyong pahinga. Ang pagtulog sa kanang tagiliran ay maaaring mukhang komportable, ngunit maaari nitong maipit ang iyong mga digestive organ at pabagalin ang paggalaw ng pagkain. At ang mga maliliit na pressure at hindi tamang pagkakaayos na ito ay unti-unting nag-ipon sa paglipas ng panahon na nakaapekto hindi lamang sa digestion kundi pati sa iyong puso at presyon ng dugo habang ikaw ay natutulog. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-alam sa tamang posisyon sa pagtulog ay hindi lamang tip para sa kaginhawaan, ito ay tip para sa kalusugan. Isa itong paraan upang bigyan ang iyong katawan ng pahinga at pag-aruga na nararapat dito matapos ang maraming dekada ng pagtatrabaho. Kung ikaw ay nagising na sa gabi na may kabag o heartburn, mag-comment ng Euthaya sa ibaba. Ipaalam din sa amin kung saan ka nanonood. At tandaan, ang pag-subscribe sa Gintong Sustansya ay makakatulong upang hindi mo mapalampas ang mga tip na tunay na makapagpapatahimik muli ng iyong mga gabi. Ngayong gabi, gagabayan ka namin hakbang-hakbang upang kapag ikaw ay humiga, ang iyong digestion, ang iyong puso, at ang iyong presyon ng dugo ay makapagpahinga rin tulad ng nararapat sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda, may mga posisyon sa pagtulog na maaaring magpabagal sa iyong digestion at gawing hindi komportable ang iyong mga gabi. Ang mga posisyong ito ay maaaring mukhang natural o komportable. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng kabag, acid reflux, at kahit maglagay ng stress sa iyong puso. Ang una ay ang paghiga ng patag sa iyong likod habang tuwid ang iyong ulo. Sa una, mukhang walang problema ito, ngunit ipinaliwanag ng mga doktor na kapag ikaw ay ganap na nakahiga ng patag, hindi natutulungan ng gravity ang iyong tiyan na maitulak ang pagkain pababa. Ang asido mula sa tiyan ay maaaring umakyat sa iyong esophagus na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam o heartburn. Kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong digestive system at naapektuhan ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang ikalawang posisyon ay ang pagtulog sa kanang tagiliran.
Maraming tao ang natural na mas gusto ang posisyong ito, pakiramdam nito ay komportable at pamilyar, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong paluwagin ang lower esophageal sphincter, ang balbula na nagpapanatili ng asido sa loob ng iyong tiyan. Dahil dito, maaaring umakyat ang asido na nagpapabagal sa digestion at nagpapataas ng panganib ng reflux. Ang ikatlong posisyon ay ang fetal position, kapag masyadong mahigpit ang pagkakayuko ng katawan. Ang pagyuko na parang bola ay maaaring magbigay ng pakiramdam na komportable, ngunit kung naiipit ang iyong tiyan at bituka, mas mabagal ang paggalaw ng pagkain, at maaari kang magising na may kabag o hindi komportable. Ang maliliit na pagbabago, tulad ng pagluwag ng pagkakayuko, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa huli, may pagtulog ng nakadapa o nakatihaya sa tiyan. Maraming nakatatanda ang nag-iisip na nakakatulong ito para makapagpahinga, ngunit naiipit nito ang iyong mga digestive organ at naglalagay ng hindi kinakailangang presyon sa iyong puso at baga. Nahihirapan ang iyong katawan na mag-digest ng maayos, at sa paglipas ng panahon, maaari itong makaapekto hindi lamang sa iyong pagtulog kundi pati sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kung nasubukan mo na matulog ng nakadapa o sa kanang tagiliran at napansin mong nagkaroon ka ng indigestion, mag-comment ng "Yulaya" sa ibaba. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto naming marinig ang iyong mga karanasan. Ang pag-unawa sa mga posisyong ito ay unang hakbang tungo sa mga gabing susuporta sa iyong digestion, sa iyong puso, at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ngayong gabi, makikita mo ang pagtulog sa isang ganap na bagong paraan, at magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan para dito. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga posisyong nagpapabagal sa digestion, tumuon naman tayo sa mga posisyong nagpoprotekta sa iyong tiyan, sa iyong puso, at sa iyong pangkalahatang kalusugan habang ikaw ay natutulog. Ang mga posisyong ito ay hindi lamang komportable, tinutulungan din nila ang iyong katawan na magpahinga, mag-recover, at mag-digest ng pagkain ng maayos sa magdamag. Ang unang posisyon ay ang pagtulog sa kaliwang tagiliran. Maaaring mukhang simple ito, ngunit ayon sa mga pag-aaral at eksperto sa pagtulog, isa ito sa pinakamainam na posisyon para sa mga nakatatanda. Ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay nagpapanatili sa tiyan sa ibaba ng esophagus na tumutulong upang maiwasan ang acid reflux. Pinapayagan din nito ang pagkain na gumalaw ng mas natural sa digestive tract at hinihikayat ang iyong atay at lymphatic system na maayos na iproseso ang mga toxin habang ikaw ay nagpapahinga. Ang ikalawa ay bahagyang nakataas na pagtulog ng nakatihaya sa likod. Ang paggamit ng wedge pillow o adjustable bed upang itaas ang iyong ulo ng mga 30 hanggang 45 degrees ay maaaring kakaiba sa simula, ngunit malaki ang naitutulong nito upang mabawasan ang pag-akyat ng asido, matulungan ang digestion, at kahit mapabuti ang iyong paghinga. Maraming nakatatanda ang nakapapansin na mas kaunti ang kabag, mas malinaw ang paghinga, at mas kalmado ang tibok ng puso kapag nagising sila. Ang ikatlo ay ang bahagyang nakahilig na side position. Katulad ito ng pagtulog sa kaliwang tagiliran, ngunit may banayad na pagkakahilig, kaya ang iyong itaas na bahagi ng katawan ay hindi ganap na patag. Ang paglalagay ng unan sa likod ay nakakatulong upang panatilihin tuwid ang iyong spine, mabawasan ang presyon sa tiyan, at mapabuti ang daloy ng dugo patungo sa iyong puso. Ang ikaapat ay ang maluwag na fetal position sa kaliwang tagiliran. Hindi tulad ng mahigpit na pagkakayuko na naiipit ang iyong mga organ, ang relaxed na pagkakayuko ay nagbibigay ng pakiramdam na komportable habang pinapayagan ang iyong katawan na gumana ng maayos. Ang iyong tiyan, bituka, at puso ay nagkakaroon ng sapat na espasyo upang magtrabaho ng mahusay. Kung handa ka nang subukan ang isa sa mga posisyong ito ngayong gabi, mag-comment ng "Yulaya" sa ibaba at ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. At para sa kaunting dagdag na tulong, may printable checklist ng lahat ng napag-usapan natin ngayon sa description, isang madaling gabay na maaari mong sundan upang maihanda ang iyong sarili para sa mas maayos na digestion, mas malusog na puso, at mas mahimbing na pagtulog. Ang mga posisyong ito ay maliliit na pagbabago, ngunit malaki ang nagiging epekto nito. Ngayong gabi, hindi ka lang basta natutulog, binibigyan mo ang iyong katawan ng tunay na pagkakataong maghilom at gumana sa paraang dapat nito. Maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam nito, ngunit ang iyong digestion at ang iyong puso ay malalim na magkaugnay habang ikaw ay natutulog.
Kapag ang pagkain ay masyadong matagal na nananatili sa iyong tiyan, hindi lamang ito nagdudulot ng kabag, maaari rin itong maglagay ng dagdag na stress sa iyong puso. Ang iyong katawan ay nagtatrabaho ng mas mabigat upang maigalaw ang pagkain, at ang dagdag na pagsisikap na ito ay maaaring bahagyang magpataas ng iyong presyon ng dugo at tibok ng puso sa gabi. Ipinaliwanag ni A. Rajiv Gupta, isang cardiologist, na ang mga posisyon sa pagtulog na naiipit ang iyong mga digestive organ ay maaaring magpahirap sa puso na magpaikot ng dugo sa katawan. Kahit ang maliliit na pagbabago, tulad ng pagtulog sa kaliwang tagiliran o bahagyang pagtaas ng iyong itaas na katawan, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba para sa iyong puso at sa iyong sirkulasyon. Pag-isipan mo ito, bawat gabi, ang iyong puso ay dapat nagpapahinga kasama mo. Ngunit kung ang iyong digestion ay napapabagal dahil sa maling posisyon sa pagtulog, ang iyong puso ay tahimik na napapailalim sa presyon habang iniisip mong nagpapahinga ka. Kaya ang posisyon sa pagtulog ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, ito ay isang simple, ngunit makapangyarihang paraan upang protektahan ang iyong puso habang ikaw ay natutulog. Mag-comment ng Newlaya kung nagising ka na dati na may kabag, hindi komportable, o mabilis ang tibok ng iyong puso. Ito ay mga senyales na humihingi ng tulong ang iyong katawan. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto naming marinig ang iyong mga karanasan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring magdulot ng mas maayos na digestion, mas kalmadong presyon ng dugo, at mas payapang pagtulog. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang patuloy kang makatanggap ng praktikal at makapagbabagong mga tip tulad nito. Para sa mga nakatatanda, isa sa pinakakaraniwang problema sa gabi ay ang acid reflux, ang mahapding pakiramdam sa dibdib o lalamunan na maaaring gumising sa iyo, makagambala sa iyong pagtulog, at mag-iwan sa iyo ng hindi komportableng pakiramdam sa loob ng maraming oras. Ang mabuting balita ay malaki ang nagagawa ng iyong posisyon sa pagtulog. Narito ang sinasabi ng mga eksperto. Una, sikaping matulog sa kaliwang tagiliran. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagpapanatili sa iyong tiyan sa ibaba ng esophagus, kaya napipigilan ang pag-akyat ng asido. Kahit ang maliit na pagbabago na ito ay maaaring malaki ang mabawa sa heartburn. Ikalawa, subukang bahagyang itaas ang iyong itaas na katawan gamit ang wedge pillow o adjustable bed. Ang pagtaas ng iyong ulo ng 30 hanggang 45 degrees ay tumutulong sa gravity na gawin ang trabaho nito, pinananatili ang asido sa tiyan at ginagawang mas maayos ang digestion. Ikatlo, maging maingat sa masisikip na damit o sinturon sa gabi. Ang presyon sa paligid ng iyong tiyan ay maaaring itulak pa itaas ang asido, pabagalin ang digestion, at palalain ang reflux. Ang maluwag at komportableng damit ay mas mabuti para sa iyong tiyan habang ikaw ay natutulog. Ika-4, iwasan ang malalaking pagkain 2-3 oras bago matulog. Kailangan ng iyong katawan ng oras upang matunaw ang pagkain bago humiga. Ang pagkain ng huli ay hindi lamang nagpapalala ng acid reflux kundi nagpapabagal din ng digestion na maaaring makaapekto sa iyong puso at presyon ng dugo habang ikaw ay nagpapahinga. Binibigyang diin ni A. Michael Breus, isang kilalang sleep specialist, na kahit maliliit na pagbabago tulad ng mga ito ay maaaring magpabuti sa kalidad ng iyong pagtulog, mabawasan ang hindi komportableng pakiramdam sa gabi, at tulungan ang iyong digestive system na gumana ng mas mahusay. Kung nagising ka na sa kalagitnaan ng gabi dahil sa heartburn o kabag, mag-comment ng Newlaya sa ibaba. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto naming malaman ang iyong mga karanasan. Ang mga tip na ito ay praktikal at madaling simulan ngayong gabi. Magsimula sa isang pagbabago lamang, tulad ng pagtulog sa kaliwang tagiliran o pagtaas ng iyong ulo, at pansinin ang pagkakaiba. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magdala ng mas kalmadong gabi, mas maayos na digestion, at mas mahimbing na pagtulog. At kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga gabi at ang iyong katawan. Mahalaga ang mga posisyon sa pagtulog, ngunit kasing halaga rin ang pagkakaayos ng iyong kama para sa iyong digestion at pangkalahatang kalusugan. Kahit ang pinakamahusay na posisyon sa pagtulog ay hindi magiging epektibo kung ang iyong kama at mga unan ay hindi sumusuporta ng maayos sa iyong katawan.
Una, siguraduhin na sinusuportahan ng iyong unan ang iyong leeg at pinananatiling tuwid ang iyong spine. Maraming nakatatanda ang gumagamit ng mga unan na masyadong mataas o masyadong manipis, na maaaring magdulot ng pagkakiling ng ulo, pag-ipit sa tiyan, at pagbagal ng digestion. Ang unan na nagpapanatiling neutral ang iyong ulo at leeg ay makakatulong upang maigalaw ng natural ang pagkain sa iyong tiyan at mabawasan ang presyon sa iyong dibdib at esophagus. Ikalawa, isaalang-alang ang paggamit ng wedge pillow o adjustable bed kung natutulog ka ng nakatihaya sa likod. Ang bahagyang pagtaas ng iyong itaas na katawan ng ilang pulgada ay maaaring makatulong upang maiwasan ang pag-akyat ng asido at gawing mas madali ang paghinga. Nakakatulong din ito upang mapabuti ang daloy ng dugo patungo sa puso at pahintulutan ang iyong digestive system na gumana ng mas mahusay. Ikatlo, suriin ang posisyon ng iyong kutson at mga kumot. Ang kutson na masyadong malambot ay maaaring magdulot na lumubog ang iyong katawan sa hindi natural na paraan, na maaaring mag-ipit sa iyong tiyan at bituka. Ang mabibigat na kumot na nakadagan sa iyong tiyan sa gabi ay maaari ring magpabagal sa digestion. Mas mabuti ang magaan at komportableng bedding upang suportahan ang natural na ritmo ng iyong katawan. Ika-4, subukan ang bahagyang mga anggulo o recline. Minsan, kahit maliit na pagbabago sa paraan ng iyong paghiga, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Subukang maglagay ng unan sa ilalim ng iyong mga tuhod o sa likod ng iyong katawan kapag nakatagilid ka. Nakakatulong ito upang mabawasan ang presyon sa iyong mga organ at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kung nasubukan mo na ang wedge pillow o bahagyang pagkakahilig at napansin mong mas maayos ang iyong pagtulog, mag-comment ng "Iya" sa ibaba. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto kong marinig ang iyong mga karanasan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa pagkakaayos ng iyong kama ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kung paano gumagana ang iyong digestion sa gabi, kung paano nagpapahinga ang iyong puso, at kung gaano ka komportable sa umaga. Kahit isa lamang sa mga pagbabagong ito ang gawin mo ngayong gabi, maaari na itong maghanda ng daan para sa mas mahimbing at mas malusog na pagtulog. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang makatanggap ka pa ng mas maraming praktikal na tip tulad nito na dinisenyo upang tulungan ang mga nakatatanda na makatulog ng mas maayos at manatiling mas malusog. Sa puntong ito, makikita mo na kung gaanong kahalaga ang mga posisyon sa pagtulog at ang tamang pagkakaayos ng kama para sa digestion. Ngunit may isa pang mahalagang bagay na madalas makaligtaan ng mga nakatatanda, ang paghinga at presyon ng dugo habang natutulog. Ang dalawang ito ay malalim na konektado sa kung gaano kahusay nakaka-recover ang iyong katawan sa gabi. Ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay hindi lamang nakakatulong sa digestion, pinapabuti rin ito ang sirkulasyon ng dugo at nagbibigay daan upang mas lumawak ang iyong mga baga. Ibig sabihin, mas mahusay na nakakapagbomba ng dugo ang iyong puso, mas nananatiling stable ang iyong blood pressure, at nakakatanggap ang iyong katawan ng oxygen na kailangan nito upang mag-repair at mag-rejuvenate. Sa kabilang banda, ang pagtulog sa kanang tagiliran o nakadapa ay maaaring bahagyang makahadlang sa daloy ng hangin at maglagay ng dagdag na presyon sa puso. Para sa mga nakatatanda na may mataas na presyon ng dugo o kondisyon sa puso, ang mga posisyong ito ay maaaring magdulot ng hindi mapakaling gabi at maging sanhi ng bahagyang pagtaas ng blood pressure habang natutulog. Ipinaliwanag ni A. Rajiv Gupta, isang cardiologist, na ang simpleng pagbabago, tulad ng pagpapanatiling bahagyang nakahilig ang katawan habang natutulog sa kaliwang tagiliran, ay maaaring makatulong upang hindi masyadong mapagod ang puso at baga, mapanatiling mas stable ang presyon ng dugo, at magdulot ng mas maginhawang pakiramdam sa umaga. Ito ay maliit na pagbabago na may malaking epekto. Mag-comment ng "Iya" kung napansin mong mas maganda ang pakiramdam ng iyong umaga kapag natulog ka sa kaliwang tagiliran. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto naming malaman kung paano nakakatulong ang mga tip na ito sa iyo. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa kaginhawaan, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa iyong puso, baga, at digestive system na tunay na makapagpahinga. Kapag pinagsama mo ang tamang posisyon, maayos na paghinga, at tamang suporta ng kama, mapapansin mo ang pagkakaiba sa iyong enerhiya, mood, at digestion kinabukasan.
At kung nakakatulong sa iyo ang mga tip na ito, siguraduhin bigyan ng thumbs up ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang patuloy kang makatanggap ng mas maraming payo tungkol sa pagtulog na talagang makakapagbago ng buhay ng mga nakatatanda. Kahit na may pinakamagandang intensyon, maraming nakatatanda ang gumagawa ng simpleng mga pagkakamali sa gabi na nagpapabagal sa digestion, nakakaistorbo sa pagtulog, at maaari pang maglagay ng dagdag na stress sa puso. Ito ang mga bagay na madalas nating ginagawa nang hindi namamalayan, nang hindi naintindihan ang epekto nito sa ating katawan. Ang unang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng mabibigat na pagkain bago matulog. Ang malaking pagkain na kinakain malapit sa oras ng pagtulog ay pinipilit ang iyong digestive system na magtrabaho ng mas mabigat habang ikaw ay nakahiga. Pinapabagal nito ang digestion, pinapataas ang acid reflux, at maaaring magdulot ng kabag o hindi mapakaling pakiramdam sa gabi. Ang ikalawa ay ang pagwawalang bahala sa tamang suporta ng unan o kutson. Ang pagtulog ng patag sa isang malambot na kutson na walang tamang suporta ng unan o pagtulog sa maling anggulo ay maaaring mag-ipit sa iyong mga organ, magpabagal sa digestion, at magdagdag ng presyon sa iyong puso at baga. Ang ikatlong pagkakamali ay ang palaging pagtulog sa kanang tagiliran o nakadapa. Kahit na komportable ang mga posisyong ito, maaari nitong pabagalin ang digestion, pataasin ang acid reflux, at gawing mas mabigat ang trabaho ng iyong puso sa magdamag. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang pag-inom ng mga gamot sa gabi na maaaring makairita sa tiyan. Maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam na ang ilang gamot, lalo na ang para sa sakit, presyon ng dugo, o pamamaga, ay maaaring magpalala ng reflux o magpabagal sa digestion kung inumin bago ka humiga. Ang pagkilala sa mga pagkakamaling ito ay napakahalaga dahil nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataon na baguhin ang iyong mga gawi ngayong gabi. Magsimula sa isang simpleng pagbabago lamang, kumain ng mas maaga, matulog sa kaliwang tagiliran, itaas ng bahagya ang iyong ulo, o suriin ang suporta ng iyong unan at pansinin ang pagkakaiba. Mag-comment ng Newlaya kung napansin mo na ang ilan sa mga gawin na ito ay nakakaapekto sa iyong pagtulog. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, gusto naming marinig mula sa aming komunidad. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa iyong routine at gawi sa pagtulog ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba para sa digestion, kalusugan ng puso, at pangkalahatang kalusugan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito upang hindi mo mapalampas ang mga praktikal na tip para mapabuti ang iyong pagtulog at kalusugan. At ngayon, dumating na tayo sa tip na madalas hindi napapansin ng maraming nakatatanda, ngunit isa ito sa pinakamahalagang pagbabago na maaari mong gawin para sa iyong digestion, puso, at pangkalahatang kalusugan habang natutulog. Ito ay simple, ngunit napakalakas ng epekto, matulog sa kaliwang tagiliran habang bahagyang nakataas ang iyong ulo. Iyon lang. Ang maliit na pagbabago na ito ay maaaring magpabago ng iyong mga gabi. Ang pagtulog sa ganitong paraan ay pinananatili ang iyong tiyan sa ibaba ng esophagus, binabawasan ang acid reflux, hinihikayat ang maayos na digestion, at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo upang hindi masyadong mapagod ang iyong puso. Pag-isipan mo ito, maraming nakatatanda ang patuloy na natutulog ng patag sa likod o nakayuko ng mahigpit sa kanang tagiliran, nang hindi namamalayan na inilalagay nila ang kanilang digestive system at puso sa hindi kinakailangang stress. Sa simpleng paglipat sa kaliwang tagiliran at pagtaas ng ulo ng ilang pulgada, binibigyan mo ang iyong katawan ng pahinga at proteksyon na tunay nitong nararapat. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa pangmatagalang kalusugan, mas magagandang umaga, mas kalmadong presyon ng dugo, at mga gabing kung saan tunay na nakakabawi ang iyong katawan. Isipin mo ang paggising na presko, walang kabag, walang heartburn, at walang hindi mapakaling gabi. Iyan ang uri ng pagbabago na napakaganda sa pakiramdam at maaari mong simulan ngayong gabi. Mag-comment ng Newlaya kung handa kang subukan ang tip na ito ngayong gabi. Ibahagi rin kung saan ka nanonood, nakakatuwang makita kung paano sinusuportahan ng komunidad ng mga nakatatanda ang isa't isa. At para sa mga gustong magkaroon ng kumpletong gabay, gumawa kami ng ebook na espesyal na dinisenyo para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa pagtulog. Saklaw nito ang lahat ng posisyon, mga tip, at mga gawin na napag-usapan natin ngayon,
kasama pa ang iba pang mga estratehiya upang protektahan ang iyong digestion, puso, at presyon ng dugo sa gabi. Makikita mo ito sa link sa description o sa aming bio. Tandaan, hindi lamang ito isang tip, ito ay isang kasangkapan upang tulungan ang iyong katawan na maghilom at magpahinga sa paraang nararapat dito. Simulan ito ngayong gabi at gawin ang unang hakbang tungo sa mas kalmado at mas malusog na mga gabi sa mga darating na taon. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang makapagbabagong tip tungkol sa pagtulog at kalusugan na espesyal na ginawa para sa mga nakatatanda.